Karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian na naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal na batas munisipyo at batas pandaigdigan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayong panahon, sa tingin nyo ba umiiral pa din ang mga karapatan natin ngayon? Nagtatamo ba natin ang iba't ibang karapatang pantao na mayroon tayo ngayon? Isa sa mga karapatang pantao na mayroon tayo ay ang karapatang makapag-aral at Tol, gising karapatan ka sa na. maayos na Malilate na buhay. tayo. Ang gusot ng mga damit mo. O siya, may ibibigay pala ako sa'yo, anak. Tiyan! Di ba paborito mo yung pink at yung panda? Di ba? Binili ko yan sa'yo. Mura lang yan, pero maganda yan. Suotin mo yan na yung magiging school bag mo, ha? Gising na kasi yung dati mong school bag, kaya binilhan kita ng bago. Ready ka na ba? Lahat na ba ng gamit mo? Ayos mo na? Tawagin mo na si papa mo. Nak, tara na. Malilate ka na. Teka lang pa, inaayos ko pa yung gamit ko. Saka nga, yung baong ko po pala, ugis na po pala. Ito. 50 pesos to, ha. Para sa isang linggo na yan. Salamat po. Tara na. Ito ay tumutukoy sa pribilehiyo ng isang taong na nagnanais na makapag-aral ng mabuti at magkaroon ng sapat na pera upang matustusan ang maayos na buhay. Sa Pilipinas, natatamo ba natin ang karapatang ito? Isang batas na pumipigil sa child labor ay ang Republic Act 9231 o Anti-Child Labor Act of 2003. Ang pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga bata ay responsibilidad ng kanilang mga magulang. Pinoprotektahan ang mga batas na ito ng mga karapatan ng mga bata na makapag-aral ng maayos nang walang humahadlang sa kanila. Ang karapatang makapagtrabaho. Marami sa ating ngayon ang umiiwas sa mga taong nag-a-apply ng trabaho dahil sa kanilang kultura, pinaniniwalaan, pinagmulan at itsura. Isa ring rason ng pagtanggi ay dahil sa mga kamag-anak na tinatanggap kahit wala ng mga kasanayan. Mag-a-apply po ako bilang assistant. Sorry, pero may assistant ako. Kahit anong gawin mo, hindi ka napipiliin ni tita. Kahit anong pong trabaho, kahit... Wala na kami bakanteng trabaho dito, miss. Karapatang mabigyan ng sapat na pagkain. Tara, anak. Dito tayo sa bahay ni tita mo. Wow! Ang laki na pala ng pinagbago ng tita mo simula nang hindi na kami nagkita. Andyan kaya siya? Tess! Tess! Sino ba yan? Karaniwan, sa atin ay sobra-sobra na ang pagkain. Ngunit, bakit nga ba hindi lang natin mabigyan ng ating mga kapwa? Kahit may mga pagkain naman tayo, kadalasang inaangkin lang natin ito para sa ating sarili at tinataboy ang mga taong nangangailangan. Pinsan mo to. Ha? May pinsan ako kapas lupa. Grabe ka naman, Tess. Parang wala tayo pinagsasakan. Oh, sino naman yung kasama mo? Ah, yung bunso ko tong anak, si Nicole. Nicole, magmano ka kay tita mo. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo hawakan ng mami ko. Sino ka ba? Anak, kami ka dito. Huwag ka sa lapit ka. Ah, yan ba yung inaalagaan ko dati? Magkalaro ko kayo niya nung dati. Excuse me? Walang kalarong pulubi ang anak ko noon. Hindi naman kami pulubi ha. O, ba't kayo nandito? Nanihingi lang sa Oh, kami ng konting anong tawag tulong. doon? Konting tulong lang naman. Umalis na nga kayo, pwede ba? Natatandaan mo ba ako? Pwede ba? Hindi kita Pwede. kilala. Ako yung nag-aalaga sa'yo dati. Naalala ko, umiiyak ka pa nga nun tuwing umaalis ako eh. Pwede ba? Umalis ka na lang? Kahit konting tulong Sabi ko, lang. umalis ka na nga, di ba? Pagkain lang sana. Baka gusto mo kasuhan kita ng trespassing dito. Pagkain lang Alis! sana. Wala kami pagkain na binibigay sa'yo. Tingnan mo, kahit konti lang. Umalis ka na nga, Tingnan mo, sabi. Kahit konti lang. Yeah, pwede ba? Paalisin mo nga yan. Halika na, pumasok Tess! ka na. Tess, kahit konting tulong lang. Tess! Sa mga nabanggit na karapatan, sa iyong palagay, ba ay natatamo natin ito ngayon? O
Ang mga karapatan natin ay nababalewala na lamang dahil sa iba't ibang kaisipan na mayroon tayo. Kahit ano pa man ang rason sa mayroon tayo na nasa likod ng paglabag natin sa mga karapatang pantao, ay dapat nating itigil. Sa pagrerespeto ng mga karapatang pantao ng bawat isa, ay mas mananatili ang ligtas nating lipunan. Sa pamamagitan nito ay masiiral din ang magandang kinabukasan sa ating ekonomiya. Ang pundasyon ng isang magandang lipunan ay ang respeto natin sa bawat isa. So, nandito po tayo kasama si Carl. Para sa inyo, ano ang karapatan sa millennial natin? Karapatan. Para sa akin, ito ay ang nagsisilbing sa yung ating kalayaan. Kung ito yung ating kapangyarihan. Sa inyo, para sa iyo, importante ba ang karapatan? Siyempre, because kung wala kang karapatan, wala ka namang kayang gawin. Ron, Sir, pwede ba kitang ma-interview? sige po ate. Una sa lahat, tatanungin kita, isa ka bang estudyante? Opo. Saan ka nag-aaral? Sa St. Louis de Merida College of Sorsogon Incorporated, Gubat Campus. Kung ganun, ano naman ang iyong mungkahi o opinion sa karapatang pang-edukasyon sa ating panahon ngayon? Ang kalagayan ng karapatang pang-edukasyon ay siguro mahina. Bakit mo naman yung nasabi? Kasi mas marami ang mga guro or mga tagapagturo kaysa sa mga ibinibigay na mga learning materials kagaya ng mga libro or mga textbooks na mas kailangan ng estudyante. So, hindi balanse ang pagproseso sa edukasyon when it comes to sa mga fairness sa pagbibigay ng mga libro na kailangan ng estudyante. So, mas marami ang guro pero kokonti ang mga libro na ibinibigay or ipoprovide sa isang paaralan. So, batay sa iyong mga opinion, sa palagay mo, paano may susulong ang mga problema sa akibat ng karapatang pang-edukasyon sa pamamagitan ng mga estudyante? Tanging mungkahi ko about sa solusyon gamit ang mga estudyante is hikayatin sila na pumasok dahil yun nga, mas marami ang guro, so dapat mas marami din silang ma-share sa mga bata. So dapat hikayatin ng mga estudyante na umattend ng regular classes, especially sa weekdays na kailangan talaga silang pumasok sa eskwelahan. Ano naman yung palagay mo sa umungkahi mo opinion tungkol sa mga working student o nag-child labor? So, ang aking mungkahi is mas dapat silang pagtuunan ng pansin ng gobyerno kasi education is the key to success. So, kailangan pagtuunan sila. Kayon nga, nag-work sila dahil or nagtatrabaho sila dahil nga sa hapos para makapag-aral. So, dapat pagtuunan ng mga government, especially ng DepEd, ang mga ganong mag-aaral. Andahan dyan na ka. Uniform mo dito. Sino ka ba? Ba't mo inahawa ka mami ko? Nicole? Anak? Nicole? Anak? Sir, pwede ba kitang may interview? Julia!